Ang ibig sabihin daw po, ang appreciation ng mga mambabatas sa AKAP, ang kakapal ng aming pitaka. Tama ho yun. Yung AKAP, ang ibig sabihin pala niyan, ang kakapal ng aming pitaka. Yan pala ang pananaw. Tanong ko lang ho para doon sa mga senatorial candidate ng administrasyon. Hindi pa ho ba kayo kinakabahan pagka nakaharap nyo sa debate itong mama na to? Meron na naman hong pangdiinan na interview itong si Atty. Vic Rodriguez dito sa video na to. Naku, itong si Tambaluslos at lahat ng congressman na nakapaligid dito sa walang yang speaker na to, na ngayon ang tataba ng kanilang mga bulsa, makinig kayo sa mga punto de vista ni Atty. Vic dito sa video na to. Speaking of Vic, ito ho, si Bossing Vic Soto. Naku, sinampahan na ho ng kaso itong si Direk Daryl Yap. Mamaya ho, medyo sausawan ho natin yung ano na yan, yung balitahan na yan. Alamin ho natin kung ano yung mga isinampang kaso dito kay Direk Daryl Yap. Kasi nga ho mga kababayan, papalapit na ho ang eleksyon. At alam naman ho natin, itong si Direk Daryl Yap, malapit ho yan kay Senator Amy Marcos. At ito namang si Bossing Vic Soto, ang anak niya tumatakbo bilang mayor, itong si Mayor Vico Soto. Mamaya ho, pakinggan ho natin kung ano yung mga sinampang kaso nitong si Bossing Vic Soto dito kay Direk Daryl Yap. Makikiano lang tayo, makikiisyoso lang tayo. Alam ko namang inaabangan nyo to talagang meron pang nag-send sa atin ng video nito kay Bossing Vic. Mag-react ka dito, PH Update. Ito na, pagbibigyan ko ho kayo. Ito mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga hindi pa ho, member, click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga. Wala na ho tayong maraming pag-uusapan dito. Rekta ho tayo dito kay Bossing Vic. Dalawa to itong si Atty. Vic at itong si Bossing Vic. Pakinggan ho muna natin itong kay Bossing Vic syempre. Padaanin niyo muna po. Doon na lang po sa tent po. Sa tent. Bossing, ano po ang final natin? Kuya, tabi. Huwag kayong Tabi. Oo, bago sumagot itong si Bossing Vic, 58 sa balota, Gob Chabit, palakpakan ho tayo dyan. Number 10 naman, yan si Atty. Jimmy Bondok. Paikot-ikot lang ho yan. Tandaan nyo na, number 28. Senator Bongo. Ano po ang final natin? Kami po ay nag-file ng cyber libel case. Okay. Cyber libel ang isinampang kaso nitong si Bossing Vic. Okay. Marami pong nagtatanong kung ano po reaction ko since lumabas itong issue ito. Ako'y nanahimik. Wala naman akong sinasagot. Sa mga taong nagtatanong, sa aking mga kaibigan, pamilya, a lot of people have been asking me, ano reaction mo? Eto na po yun. Ito na po yung reaction ko. Sabi ko nga, ito yung walang personalan nito. I just trust in our justice system. Ako ay laban sa mga irresponsibleng Pagka tinitingnan ko tong si Bossing Vic, parang nakaharap ako sa salamin. No? Magkahawig Magkasing pogi ka. tao, lalo na pagdating sa social media. Bossing, nagulat ka, January 1, New Year, sinira ang pagpasok ng taon mo? Hindi naman. Parang expected ko na yun dahil matagal na naman ito. Last year pa pinopromote. May narinig ka ng Bossing, hint na parang gagawa ng ganong klaseng pelikula? Narinig O yan, ito si Atty. Vic Soto, Vic Rodriguez, 55 sa ko. Nabalita ako. Bossing, just sa 38 tayo, kung this is about Marcoleta, the teaser nung nabanggit ba yung pangalan mo? Alam mo, lahat ng tanong ninyo, masasagot yan ng aking lawyer na si Atty. De La Cruz. Attorney Buko. Pasok, attorney. Bossing, in general, kayo. Dala po tayo sa mas maluwag. Pero bossing, Lipat tayo sa mas maluwag, ano sabi ng asawa? Ano sabi ni Miss Pauline po? Siyempre, his full support, not only my wife, but my children, my friends, and I think karamihan ng mga kababayan natin
kasama ko sa laban. Bossing, kasi nasa internet to, so mababasa at mababasa to hanggang eternity. Si attorney bahala. Sir, kayo po, politically motivated ito? Si attorney din ang sir, personally, kumusta na po kayo? Magaling. Magaling itong kaluk-alike ko na to. Ha? Magaling po siya. Hindi ako sasagot ng abogado ko bahala. Bossing, personally, kumusta na po kayo? I'm okay. I'm okay. Tingin mo, bossing, kilala mo kung sino gumawa nito? Meron kami but hindi natin napapatunayan. Paninirang puri po ito, bossing. Si attorney Sir, sasagot. politically driven ito, sa tingin ninyo, may politics involved, politically driven, may grudges, ano po I yung... don't want to comment on that. This is a non-political issue. For me, ewan ko para sa ibang tao. Pero has it been affecting your family na po, yung ganito? Because it's been on social media, nasi-share. Baka napanood ni baby. Siyempre, lahat ng pamilya ko, lahat ng kaibigan ko is behind my, is in full support sa akin. Kung ano man ang aksyon na sabi nga nila, kung ano man ang plano mong gawin, they will be in full support. Ipapatigil niyo po yung showing? Meron po bang ganon? Sorry? Do you plan po na ipatigil po yung pagpapalabas? Wala tayong maiko-comment dyan. Wala kayong planong TRO, bossing, yung trailer or something? Si Attorney pa rin. Cruz, Sige. Message na lang kay Direk. Pa. May message kayo kay Direk Daryl Yap. Wala naman. Happy New Year. O sa mga taong nakapanood na ng teaser, bossing, na baka hinusgahan ka na po. Kanya-kanya namang demokrasya tayo. Kanya-kanyang paniwala yan. Basta ako naniniwala sa sistema ng ating justisya. Bossing, for purposes of balance po, has anybody from the production yung ginagawa yung... Kasi pagka tinamaan dito, itong si Bossing, Bossing Big Soto, automatic na tatamaan yan itong si Tito Soto. Itong si Henyo Master, Joey De Leon, at yung si Richie De Horsey, di ba? Sila yung yung mga pangalan na matunog pagka pinag-uusapan niyang issue na yan. So, nakalad ka ang pangalan nitong si Bossing, panigurado yung mga malilikot ang imagination dahil Tito Vic and Joey nga yan Natural, yung mga kasama niya dyan kaladkad na rin dito sa issue na yan. Dahil itong si Tito Sen, tumatakbo yan ng pagkasenador. Hindi natin alam, bakit ngayon pa lang ililabas siya. Di lang naman siya ngayon tumakbo ng pagkasenador. Noong pa namang mga naunang panahon, konektado ba yan kay Vico Soto o kung hindi natin alam kasi itong si Direk Daryl Yap iba hutong direktor na to, kumbaga yung pagiging creative niya talagang napakabangis kaya tsaka malakas ang loob niya na gawan ng pelikula itong si Pepsi Paloma ibang klase yung ibang klase yung lakas ng loob nitong si itong si Direk Daryl Yap. Balita ho natin yung Viva Films, kung di ho tayo nagkakamali, tinanggihan yung pelikula na yan na gustong gawin itong si Direk Daryl Yap. Yun ang balita natin. Correct nyo ako sa baba kung mali ako, Tuloy. Ever sought for your side? Wala. So, walang kumonsulta, walang nagpaalam. So, walang consent. So out of the blue, merong ganito, bossing, na parang, sinisira. Parang, sinasakyan ba yung, kasi kilala ka pa rin, bossing Ganun talaga ang buhay. Sorry. Sir, sa mga artista na gumanap, meron po ba kayong sa... Alam nyo, yan sa totoo lang, magiging mas kapanapanabik lang yung pelikula na yan. Mantakin nyo yung publicity niya, sinampahan ng kaso, yung mismong director. At personal pang nagsampa itong si Bossing Big Soto. Matindi ho yan, yung mga dapat na hindi panunuorin yung pelikula na yan, malamang panunood. Sama ng loob. Trabaho lang yan. No problem. Pero, bossing, gaano kasakit yung sinabing, Alam mo iba magtatanong ako na, nirape ka ba ni Vic Soto? Gaano kasakit yung bossing? Inailate kasi. No comment ako dyan. Sa akin na yan. You know naman, I'm a very private person. Hindi Sir, ako yung... could you take us Hindi ako yung kuda-kuda. Bossing sila na magtatanong. Bossing, could you take us back to that first moment na nabalitaan or napanood mo yung teaser?
Ano ang tanong mo? Paano niyo po nalaman na may teaser na gano'n? Kayo po ba yung mismo na? Through my wife. Kasi ako naman hindi ako active sa social media. No? Parehas kami ni Bossing Dick, di rin ho tayo active sa social media. Makikita niyo lang ho ako dito sa YouTube, pero hindi niyo ho ako makikita sa ibang mga yung pagmumukha na to, makikita yun. Hindi ho tayo active. Ano ho tayo, kumbaga, hindi tayo mahilig dyan. So, mga kaibigan lang and principally my wife colleague. So ano po reaction niyo, boss, nung napanood niyo? Anong na-feel niyo? Anong reaction? Si Atty. sasagot. Bossing, nag-expect, beyond the campaign pa, nag-expect po ba kayong apology from Daryl Yap po or anyone from the fair po? Sa ngayon, Public apology. ginawa lang namin ng nararapat. Kung ano yung nararamdaman ko. Ito na po yun. Nakalagay na po, nakasulat na po lahat sa papel. Napirmahan ko na. Nakapag-oath taking na ako sa fiscal. Kung ano man ang mangyayari susunod, yun po ang aabangan natin. Bossing, may damages na pera Okay, involved. naman. Message niyo po sa Si family. Atty. De La Cruz ang Bossing, sasagot. message niyo sa family. Apa. Family niyo. Pepsi Paloma. Ay. Meron po ba? Wala muna. No comment tayo. Sa family niyo na po. Niyo naman. Sa family ko, salamat. Araw-araw ko naman silang nakakausap. Thank you sa support at huwag silang maglala. Kaya-kaya ko doon laban natin. Okay. Panawagin niyo na lang for justice. Ano pong gusto niyo maging outcome? Kahinat na nito. Atty. De La Cruz, siya ang may say dyan. Okay. Thank you, boss. Salamat. Ayun na nga mga kababayan, napakaganda ng mga sagot nitong si Bossing Vic, no? Pero yan, tapos na ho tayo sa medyo showbiz, ha? Punta na ho tayo dito sa matindi dito. Ha? Dito na ho tayo kay kanino ba tayo? Teka lang ha, medyo nalito ho tayo, game. Itong si Prof. Malutikia, pakinggan ho natin. Pagbabalik ni Trump, may epekto ba kay Juan de la Cruz? Naku, ano ho yan eh. Marami hong curious kung ano bang epekto ng pagbabalik nitong si Tito Donald bilang presidente ng Estados Unidos. Pakinggan ho natin eh. Siyempre, political analyst. Mahusay ho yan si Prof. Malutikia. Pakinggan ho natin. Game. Magandang araw. Ito po si Malutikia ng Maltic. Alam po niyo, pag-uusapan natin, interesado ang mga Pilipino. Akala mo 51st state tayo ng Amerika. O giveaway, no? Pag-uusapan po natin si President Trump. No? Ang kanyang inaugural ay sa January 20. Yan po yung inaugural niya. At hindi imbitado si Bangal. Kaya kung napanood nyo, there was a time nakapanood ako ng Galing sa inaugural atin na yun. yan. Ang lamig-lamig. Naglalakad sila sa Pennsylvania Avenue. Tapos mag-o-out ka dun sa likod ng Kongreso, no? Doon sa Capitol. Napakaganda. Very steep in traditions. At saka makikita nyo yung role talaga ng pagpapalit. Ha? Pag nagpalit po yan, dati naobserbahan ko, ang Democrat mga laid back. Dadating ang mga staff nila, nakamaong, talagang laid back na cool. Tapos ang mga Republicans, mga stiff, naka-Amerikana, talagang hindi nag-aalis ng tie, bihira lang mag-alis ng tie, at saka very formal. Pero ano ba ang pagkakaiba nila? No? Clearly, base sa kanilang partido, ang Democrats big government yan. At saka mga social issues. Ang Republican small government, private-led. No? Ayaw nila ng tax ng tax, ang binibigay nilang insentibo para sa pribado. So kung titingnan po natin si Donald Trump, no? Pangalawang beses niya itong manalo sa Ligang Batas ng Amerika, dapat allowed sila ng consecutive, no? Magkasunod. Since na break niya, natalo siya noong 2020, no? Malapit yung labanan nila ni Biden. So ngayon, yung ibang analyst sa Washington DC sinasabi na he is good for 8 years, no? Depende kung magagawa niya, kung matuturn around niya ang ekonomiya ng Amerika. Ano ba ang kahalagahan ng pagkapanalo ni Donald Trump, no? Unang-una, kung titingnan niyo ng background ni Mr. Trump, negosyante ho yan. Sanay ho yan to make deals. At the end of the day, gusto niya parating lumalabas win-win. Kaya nga ang mantra niya, make America great again. So,
lalabas ho tayo at lalabas doon sa kalaksan ng ekonomiya ng Estados Unidos. Ngayon ho, medyo may problema, no? Pero tingnan ho natin, paano nanalo ang pula, no? Pag tinignan nyo, may blue map at may red map. Pag tinignan nyo yung dulo, sa dulo ho, nanalo ang presidente at ang vice-presidente kasi ho yun, team voting. You vote for the president, kasama na si vice president. Yung vice president ho niya, batang-bata yan. Dating senador, no? Meaning, generational yung approach ng pagpili si kay President Trump at sino yung vice president niya. Makikita po nyo, lumalabas na yung mga pangalan na sinasabi na uupo bilang kalihim sa kanyang kabinete. Pero ano ho ang pinaka-impact ng pagkapanalo ng Republicans? Ang Senado ho, controlled ng Republicans ngayon. Ang tagal-tagal ho yan na Democratic-led. No? Ang vice-presidente ho sa saligang batas nila ay umuupong presiding officer. Hindi siya bumoboto lamang siya to break a tie. So ganun ho kaganda ng setup sa Amerika. No? Isa pa, ang Bakit kaya hindi natin gayahin? Di ba ginaya naman natin ang saligang batas nila? Bakit di natin gayahin yung forma ng kanilang mga leader nila, yung kung ano yung style nila, no? Gaya-gaya naman tayo, di ba? Ang House of Representatives controlled the Republicans. Noong dati, Republicans silang may control. Ang nakakagulat ho, ang labanan sa governorship, no? Ang Republicans, 27 states ang kanyang napanalo ang governor, samantalang ang Democrats, 23 states ang napanalo ang kanilang mga kandidato sa gobernador. Titingnan po natin, no? Tayo sanay na sanay tayo yung mandato ng tao. Ang boto ng tao, that determines kung sinong presidente o vice-presidente sa atin. Sa Amerika po, yung popular vote na tinatawag na boto ng tao, iba po yun sa Electoral College. Bakit po may Electoral College? Para masinsin kung nagtatay sa ibang lugar at iba't ibang saligang batas ang bawat state nila. Merong ibang state dyan, nagre-register ka lang on the day of the election. So, ibang-iba ho ang sistema sa Amerika. So, ang pang-control at pang-mediate ng mga magugulo at masisikip na labanan sa states, yun po ang Electoral College. Sa Electoral College, nanalo po si Trump at sa popular vote, nanalo si Trump. No? Titingnan rin po natin, bakit siya nanalo? Ano yung tatlong issues na tinindigan ni Trump? Economy, kasi gusto niyang ma-revive ang American economy. Yung American dream has to be real, sabi niyang ganyan. Pero iba na po ang mundo, ang geopolitics ay ibang-iba na. Makikita natin in terms of GDP, in terms of investment, ang China talagang matayog. Correct. Ngayon, ang challenge kay Mr. Trump is, makikipagnegosyo ba ako sa China? Kasi biggest market ang China. Makita niyo dun sa semiconductor chips, yung labanan na yun, matindi ho yun. So, apart from the economy, ang sumunod na issue na concern ng mga Amerikano ay yung future ng kanilang mga anak. So, meaning, hindi lang yung ngayon, pero sinisigurado na yung sa susunod na henerasyon, capable pa ang ekonomiya ng Amerikano para magkaroon ng negosyo, ng trabaho, ang mga anak ng kasalukuyang henerasyon. At ang pangatlo is, ayaw nilang makipaggera. No? Lumalabas po doon sa tatlong issues. We do not want war. So pag ganun, ibig sabihin, hindi magiging number one cup ang Amerika globally. Tingnan po natin ngayon ang pag-pivot ni Mr. Trump kasi may issue sa Middle East, Israel, ang Hamas, may issue sa Iran, may issue sa Taiwan, dito sa ating panig ng mundo, may issue sa China. So, lahat ito papasok dun sa decision making ng uupong presidente sa January 20. Napaka-importante po ng Amerika sa Pilipinas dahil kung titingnan nyo ho, nung panahon ni Duterte, tayo ho ay neutral.
independent foreign policy, neutral, non-aligned. So, lumawak po ang ating mga kaibigan sa ibang bansa. Lumawak ang pakikitungo ng mga dayuhan na mamumuhunan sa Pilipinas. Ngayon, nung panahon ni Presidente Marcos, bumalik ulit tayo sa side ng mga Amerikano. So, nagkaroon tayo ng pagkadami-daming EDCA na hindi naman binabayaran tayo. Nagkaroon ng attempt na dalhin ang mga Afghan at gawin dito ang processing ng mga Afghan refugees. At, ang napakasakit to, nagkaroon ho tayo ng Typhoon missile system na nakalagay ho ngayon sa Lawag. Yun ang problema natin. Kasi that is a magnet for other countries who wants neutrality. Kasi ang Pilipinas po, mayaman ho ang Pilipinas, huwag kayong maniwala sa politiko, mahirap tayo. Kung titingnan nyo ang archipelagic design ng ating bansa, may tubig, may lupa, no? Yung tubig in between, pwede yung right of passage. Yung tubig na nandito sa China, tinatawag na South China Sea, marami pong dumadaan dyan. Imagine niyo yung negosyo. So kung nagkaroon ng problema dyan sa area yan, apektado ho tayo. Lalong-lalo na ho ang mangingisda na nakatingin dun sa west, yung mga Zambales, Pangasinan, yan po, naaapektuhan yan. Napakayaman po ng dagat ng South China Sea o tinatawag nating West Philippine Sea dahil dyan sa mga isda at aquatic resources. No? So, pag tiningnan po natin, meron tayong issues of foreign policy at diplomatic relations sa Amerika, yung immigration, ilan ang Pilipino doon, no? Nung sinabing, I will remove all those who are not American citizens or who has residency, ang daming mga Pilipino na nagpetisyon, no? Ano sinabi ni Ambassador Romualdez? Ay mag-alisan na kayo. Ay, hindi naman ho dapat ganon, dapat Yung si Babes Romualdez, walang hiya no? Yung tipong masyadong hindi niya iniisip. Yung iba ho kasi dyan, sobrang tagal na sa Amerika. Ang tagal na ho lang nagtatago at yan ho talagang pinambubuhay nila sa pamilya nila. Oo, illegal yon. Pero yung sabihin mo sa mga sa mga kababayan mo na nandyan sa Estados Unidos, nandyan na yung buhay nila, diyan ang gagaling mga hanap buhay nila. Hindi mo naman pwede sabihin ganun-ganun na lang na magsiuwi na kayo, nandyan na si Trump. Di pwedeng ganun. Ang tanong, pagka umuwi ba sila, may dadatnan silang trabaho. Meron silang mapapakinabangan dito sa gobyerno na to. Wala Kaya malamang sa malamang yung na yon, kitang-kita ho yung si Babes Romualdez, kitang-kita ho yung pagiging oligarko, yung pagiging walang pakialam doon sa mga kababayan nating mahihirap. Malay natin yung ibang mga kababayan natin diyan, mga maikling konting panahon na lang na sila diyan, kumbaga pwede na silang manatili ng legal, no? Kung ngayong mga panahon na to illegal pa sila. Di ko natin alam kasi hindi pa ako tayo nag-TNT, pero sabihin mo yun sa iyong kababayan na uwi ka na, nako, yayariin ka ni Trump. Pag nahuli, di uwi. tulungan natin, no? And then yung strategic sectors ng investment ng Amerika dito sa ating Pilipinas, ang number one po dyan yung BPO. No? Kung titingnan rin po natin, nagkaroon ng attempt ang Trade Commission, Office of the Trade Commission sa Amerika na dalhin dito yung mga dambuhala at higanteng mga negosyante, katulad ng Amazon, Google, Apple, hindi naman ho tayo ang napili. Karamihan nasa Thailand, Indonesia, Malaysia. Biro mo sa Indonesia, Muslim na yon, the biggest Muslim country in Southeast Asia. Doon sila nag-decide. Bakit hindi sa Pilipinas? No? Unang-una ho, mahal ho ang elektrisidad natin. Pag mahal ang elektrisidad, the cost of doing business tumataas. Pangalawa ho, medyo ang political natin hindi stable. So, yun ang mga ibang problema. So, naandun rin po yung reduction ng development aids. Kasi si President Trump, ang gusto niya dyan, sinabi ko nga, win-win, negosyante. Huwag tayong development aid ng development aid. Magkaroon tayo ng trade. No? Iba ho yung trade sa aid. Ang trade, pumapasok dyan yung export-import. Pag nagkaroon tayong, right now, may imbalance So, kailangan nating maayos yan sa dadating na
bagong pangulo, no? In relation to that, noong kampanya, sinabi ho ni candidate Trump na kung kailangan nyo ng tulong sa amin, ng defense, you have to pay. Iba po yung policy na yon. Wala po dati noon, pagkailangan mo ng tangke, ng barel, lahat ng ordnance. Mag-a-appeal ka sa Kongreso, ilalagay nila sa budget ng foreign assisted support to different bases in the world. Marami pa rin yung bases, no? Kung titingnan natin yung EDCA, bases na rin yun, iniba lang natin ang pangalan. So yun, dumadaan yun sa Kongreso. So makikita natin ang allocation. Kung matatandaan nyo, si Ukraine President, no, punta sa Kongreso pag kailangan ng tulong sa militar at nagsasalita siya sa Kongreso. So kailangan kunin yung suporta ng Kongreso bago sabihin ni Presidente, sige, ilagay niyo yan sa budget. So, napakahalaga po noong kanyang policy na pay as you go sa defense. Dahil kung ganon, ang investment ng Amerikano sa Taiwan, kailangan Taiwan magbayad ka. Ay, tayong Pilipinas, kaya ba natin magbayad sa Amerika? Kaya, malaking palaisipan ho yun kung paano natin gagawa. Mga Amerikano gusto nila magbayad tayo kung gusto natin na protektahan tayo ng mga Amerikano. Pero sila, yung interest nila dito, yung pagkakaroon nila ng mga base militar, hindi natin sila pinagbabayad. Unfair naman ho yun, di ba? Tapos pagka merong nangyayari sa West Philippine Sea, ano ho bang ginagawa nitong mga Amerikano na to? Kesyo, sa bagay, for humanitarian nga pala. Sorry, nakakalimutan ho natin. Hindi naman ho pala yan para tulungan tayo para maitulak yung ating mga interest dyan sa West Philippine Sea for humanitarian force. Pagka may bumabagyo, lumilindol, doon natin nakikita yung mga kano. Ng protection yung barrier na nakalapit sa west side ng ating bansa, no? Yun ho ang problematic kasi dito naman sa East Seaboard hindi ho masyadong issue. Yung dito po sa baba, dun sa cul-de-sac ng Tawi-Tawi, puros po yun pirates, no? Yung piracy in the high seas, very particular po yun. So that is also a question, no? So, upo po ng ating kaibigan, no? Pag sinasabi kong kaibigan, kasi naging kaibigan ng dating Pangulo, tingnan ho natin kasi meron rin hong statement si Mr. Trump tungkol sa war on drugs. At yung war on drugs na nangyayari, yung opioids, no? Yung opioids na issue sa Amerika. Kung nakikita nyo sa mga picture, ang daming mga taong umihiga na lang sa daan, high na high, doon natutulog. Ang San Francisco, dati ang ganda-ganda, ngayon ang dami ng ganyan. So, maraming problema sa Amerika. So, ang sense ko ho, internally, titingnan niya yon, aayusin niya, kasi 4 na taon lang ho ang presidente sa Amerika. Pag hindi mo naayos yun on the third year, every 2 years, nag-e-election ho sa House of Representatives. So, kailangan maiayos ito bago pa dumating ang eleksyon. So, key takeaways, napakahalaga ho ng ekonomiya, ang trade natin sa kanila, kung yan talagang pakakatotohanan, napakahalaga rin ho ng role ng Amerika sa defense posture ng Pilipinas. Kailangan ba ho talaga natin yung Tomahawk missile na nasa Ito pagka sinasabi nitong si Prof. Malutikia, yung mga ganyang klaseng litanya na kailangan natin ang Amerika para sa depensa, naniniwala ho tayo. Naniniwala ho, kasi hindi ho yan kargado ng kung ano-ano mga politika, no? Kumbaga kung ano lang yung nakikita niya sa mga hinaharap bilang political analyst o political strategist o kung ano man yung tawag dito kay Prof. Malutikia, naniniwala ho tayo dahil ano talaga siya yung knowledge niya sa mga bagay na dinidiscuss niya sa kanyang mga programa diyan sa dito sa Publicus Asia, talagang para sa interest ng ating mga kababayan. Tuloy. Sa lawag, kailangan ba ho nating tanggapin lahat ng request ng Amerika? Parang tayo ang nagiging defense posture ng Amerika sa Southeast Asia. Kaya ba ho natin banggain ng China?
Medyo, malaking usapin, no? Malaking usapin ho yun. Ngayon naman ho mga kababayan, dumako na ho tayo dito kay Atty. Vic Rodriguez. Naku, ito pandiinan ho ito mga kababayan. Napanood nyo naman ho sa ating intro kanina. Rekta na ho tayo. Wala na ho tayong maraming... Sabi doon sa programa ni Binibining Karen Davila. Paano mo labanan ng inflation? Nabitin itong si Atty. Vic doon sa interview. Kaya tutuloy natin dito. Kinakailangan magsimula sa gobyerno. Kinakailangan magkaroon ng belt tightening, yung paghihigpit ng sinturon. Kailangan magkaroon tayo ng austerity program or austerity measures. Kinakailangan magkaroon tayo ng fiscal discipline. We cannot continue having a budget that's so big and yet ang ating revenue ay always deficit. Yung home budgeting, you do not spend more than what you earn. Hindi ka pwedeng gumastos na higit sa iyong kinikita. Hindi ito yung prospect pa lamang, pledges pa lamang, ginagastos mo na. Yung pledge or pledges, pangako pa lang ho yan. Hindi mo pa nahihipo yung actual na fiat currency o yung pera. Pangako pa lang, pledge pa lang, ginagastos na po ng Marcos administration. Walang fiscal discipline. Kaya palubo ng palubo ang inflation at palubo ng palubo at higit pang lalaki ang ating pambansang pagkakautang at malulubog po ang Pilipinas sa utang. Samantalang patuloy yung kanilang akap. Yung akin pong kaibigan, hindi ko rin banggitin at ayaw niya magpabanggit, ng mga mambabatas diyan sa akap. Hindi po pitakan nyo ang kakapal, pitakan nila. Why? Ito, ulitin ko, yung akap, yung AIX, at yung sinasabi ni Mayor Benji Magalong, yung 777, 7 million yung AIX, 7 million yung akap, and 7 million for another ayuda, 21 million pesos, sumama ka lang kay Martin Romualdez sa pabimigay niya ng ayuda. No wonder, he is able to muster 100, 150, 200 congressmen joining him pagka meron siyang pamimigay ng ayuda kahit walang kinalaman. Yung mga kongresistang yun sa distritong pinupunta niya. Imagine niyo 7 plus 7 plus 7, 21 million per congressman. Let's do the math. 21 million per congressman kada sama. Kung halimbawa, following the lead of Mayor Magalong, kung 21 million, 4 na beses sumama ho yung isang congressman, that will be 84 million. 84 million kada ulo. Yung 84 million na po yan, halimbawa may sumamang 100 na kongresista kasi nagbe-press release naman ho yung kongreso eh. Sinasabi nila, 100, 150, 200 congressmen were present in the giving of ayuda and so on and so forth. Lagyan nyo na lang po 100 congressmen na sumama. 84 million times 100, that's 8.4 billion pesos. Napakalaking halaga na ibinulunod nila dyan sa akap, ang kakapal ng aming pitaka, na wala pong katapusan at wala pong napatunayan na balor na bumuti ang buhay ng sambayan ng Pilipino. Kaya Norodin Luma Penet, Atty. Vic, nagpagawa po ako ng tarpaulin mo, yung photo mo na tinaas si PRD ang kamay mo. Naku po, maraming salamat, Norodin Lumapanet. Maraming pong salamat. Kay Reden, my family will vote for you. Salamat, Reden. Kay Triple B, JR Balting, my family attorney will vote for you. Kasama ka. Kay Rosalinda Yamaguchi, kay Beethoven Crasco, invite ka namin sa Akbang na Maisog, Toronto, Ontario. Thank you, Beethoven. Pag meron pong sapat na panahon at pondo, sisilipin ko po kayo at papasyalan ko po kayo. Kay Jude Agnes, Sir, time will come, maging tandem kayo ni Mayor Baste. Watch out for Mayor Baste Duterte. He is the future of Philippine politics. Magaling yung tao at nasa tama ang puso, nasa tama ang pag-iisip, may prinsipyo, matapang. Bantayan po niyo, yan ang future of Philippine politics. Kaya beautiful. Naniniwala ho tayo dyan. Mayor Baste Duterte, talagang ano ho yun, mayroong pagkatatay digong yun. No? Kaya abangan lang ho natin. Pagka nagsabi itong si Atty. Vic, siyempre, ano yan kumbaga, malapit yung dalawa na yan. Magkaibigan niyang si Atty. Vic at itong si Mayor Baste. So always, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat-ingat ho kayo lahat. Maraming salamat ho. Mahalin natin ang Pilipinas.